Hangad po namin, naway wag kayo. No? Pasko na sa Valenzuela. Merry Christmas and a Happy New Year. My presence is a present. On the mistletoe. Empty halls, why have a ballroom, no bars? Has changed to shit. On and ever going back. The past is in the past. Siyempre, Michi, you know what? Napapanood tayo live sa Valenzuela City page. Sa lahat po na nanonood, Merry Christmas po sa inyong lahat dyan. Sa mga tagalawang ba to, Merry Christmas. And kasama rin po natin Congressman Eric Martinez. Alright, at this point, we are about to see all these beautiful Christmas decorations light up this evening. Alright, are you guys ready? Shall we begin? Ready na ba, Valenzuelanos? Alright, please join us in our countdown from 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Once again, Merry Christmas everyone! We wish you and your family warm and happy holidays, Valenzuelanos! And of course, we ask everyone to please join us here for the photo opportunity. And of course, we'd like Valenzuelanos, the show's not over. Please stay as our program continues at Valenzuela City People's Park Amphitheater. Kitang-kits po tayo dyan sa Amphitheater, Valenzuelanos! For our dear guests from different industries, we kindly invite you as well to the Valenzuela City Amphitheater for the ceremonial signing of the Buntay. Alright, pwede na kayo dyan mga Valenzuelanos, kaya mamaya sama-sama po tayo sa Amphitheater! Na rin po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng ating panauhin ngayong gabi at lalong-lalo na po sa ating top 100 industries and job provider po na kasama natin po ngayong gabi. Maraming salamat po sa oras na ibigay nyo at alam nyo po, taon-taon natin ginagawa po itong taxpayers night natin. Pero ngayong gabi po, mas naging special dahil po meron po tayong ibabalita sa inyo at naunahan na ng konti po ni Sir Paulo Borromeo ng AC Health. No? So ang aking pagbati unang-una kay Dr. Kat sa ating mga City Council, sa ating panahuin ho, ang Pangulo po ng AC Health, ng Ayala Healthcare natin, si Paulo Borromeo, at ang buong pamilya po ng AC Health family natin, at sa lahat po ng ating mga kasama. Alam niyo po mga kasama, ang aking pangarap po ay ang Valenzuela ay hindi lang ho maging kilala bilang isang industrial city, kung hindi ho maging kilala na livable city. Pag sinabing livable city, hindi lang po ito isang lugar ng industriya, hindi lang po isang lugar ng pabrika, hindi lang po isang lugar kung saan pwedeng kumuha ng trabaho o makahanap ng trabaho, kung hindi po
isang lugar na nais nating tumira at ang mga anak natin, ang mga apo natin at ang mga susunod na henerasyon ay nais natin dito tumira. Kaya po, ang isa po sa major component ng isang tinatawag nating livable city ay ang accessibility natin sa quality healthcare service. Kaya ngayong gabi ay isa pong karangalan sa akin na makasama ang Ayala Health sa ating pong partnership na gagawin dahil ang ating pangarap po ay maging ang ating mga lokal na ospital ay maging at par sa mga pribadong ospital. Dadating na ang panahon na hindi na po natin kailangan pumunta sa mga pribadong ospital na napakamahal ang singilin. Hindi na po natin kailangan pumila at makaawa po kung kaya tayo may kakulangan sa pambayad at makakaawa, nakikiausap po tayo sa mga pribadong ospital. Ngayon po, sa pagbukas po ng ValHealth sa second quarter of 2025, dito po yan sa Paso de Blas, sa likod lang po ng 3S Center. Kung ano po ang meron ang mga pribadong ospital, meron na rin po tayo sa ValHealth Medical Center. Kaya ang aking pasasalamat po sa healthcare, sa Easy Health for making this dream possible. Alam niyo po, matagal na po natin gusto magtayo ng isang ospital sa District 2 dahil ang Valenzuela Emergency Hospital ay located sa Dalandanan. Nahihirapan ang mga taga-Bagbagin, taga-Ubong, taga-Genti, taga-Marulas para po papuntang Dalandanan para lang po magpagamot o kung may emergency. Ngayon mga kasama, meron na tayong ambulatory, surgical, at medical at wellness facility dito mismo sa District 2 sa Barangay Paso de Blas. Ito po mga kasama ay 3 palapag, 16,000 square meter floor area at may kahalagahang almost 1 billion po. 720 million po ang inidaan natin sa pagtayo po ng ating medical facility. At kunin ko na rin po ang pagkakataon na pasalamatan si Senator Win Gatchalian na tumulong sa ating maghanap ng pondo. At ang lokal na pamahalaan naman ay maglalaan ng 200 million para po bumili ng state-of-the-art equipments na gagamitin po sa loob. At muli pong ang aking pasasalamat kay Vice Mayor Lori sa ating mga City Council sa pag-approve po ng budget natin sa pangbili ho natin ng mga medical equipments. Tayo po kasama ang first LGU na magkakaroon ng LU-owned, privately managed, the ambulatory, surgical, medical, at wellness facility dito po sa ating lugar. Ano pong ibig sabihin po yun? Ang ibig sabihin po, kung tayo po'y na-aksidente, nagkaroon ng aksidente sa NLEX, nabalian ng buto, na-aksidente ho ng kotse, ay kaya na po natin ng mga surgical facilities na handa po para po bulin ang mga kailangan gawin. So, hindi ko papatagalin na pero i-introduce ko po briefly kung ano po ang serbisyo makukuha po natin dyan. Kung dati pumupunta po tayo sa Valenzuela Emergency Hospital, ngunit ito po ay isang infirmary hospital naman. Ngayon po, magkakaroon na tayo ng higher level po ng mga serbisyo. Meron tayong, magkakaroon tayo ng general and family medicine, industrial and occupational medicine, magkakaroon rin po tayo ng specialist clinics tulad po ng internal medicine, dermatology, ENT, urology, general surgery, OB, gynecology, ophthalmology, orthopedic, pediatric, at psychiatry. Magkakaroon din po tayo mga kasama sa loob ng ValHealth Medical Center ng mga support services natin. Tulad po ng laboratory, ng dialysis center, blood transfusion, physical rehab, X-ray, MRI, 4D, 3D ultrasound, ECG, outpatient surgery,
at 24 hours na Holter and BP monitoring, endoscopy, colonoscopy, dental services, at napakahaba po. Hindi ko na ho tatapusin pa yung listahan. Ang importante po, mga kasama, kung ano po yung naranasan natin ng mga serbisyo na kukuha po natin sa ating mga private hospitals, na ibibigay na po ito ng lungsod ng Valenzuela. So, bakit naman po natin ginawa itong programa sa Taxpayers Night? Siguro po nagtatanong po